Yeah, yeah. Welcome sa Basehan ng Bawat Torado. Akong batas. Shit. Nandito tayo ngayon para reviewin. Actually, para husgahan. Magbigay ng opinion tungkol sa battle ni Ruffian tsaka ni Class G. Nihintay ko dumating tong battle na to sa kumbaga hinihintay ko dumating na i-review ko to o mapanood ko to kasi yun nga hindi ko pa napapanood. Tsaka maraming nagko-comment na yan daw ang ano ko dito, i-review ko kumbaga. So eto na. Solid, mukhang hindi naman ako madi-disappoint dito. Simulan na ba natin? Hindi. Sige, simulan na natin. Dali. Ito pala. Yun. Flip Top Zone X16 nandito pa rin, TIU Theater Makati. Pangalawang laban pa lang ng gabi. Isang malaking shoutouts sa lahat ng mga represent collab na sumusuporta, tumutulong palagi sa liga. At syempre isang malaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top magingay para sa sarili nyo! Silip niyo yan, God Bars, Doc Panda, Real Jokes Clothing, Hypebeat, shoutouts Boss Benji, palagi. Lahat ng mga iba't ibang liga, FRBL, Motus, Pulo, Sunugan, Bahay Katay, shoutouts sa kanilang lahat. Sa kanan ko, Baras, Rizal, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Ruffian. May impluwensya po ako ng retro at saka ng moderno. Lumaat bagong tipa ng tanging laman ng aking kwaderno. At sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Class G. Di ka mahila sa pila na dila, lamang ang puhunan at tila na bida. Bago naganap, positibong enerhiya, kung gaano kaganda mundong hindi mo nakikita. Shoutout lang sa Box and Dose kay Idol Sur, Hypebeat, Crown Manila, Kuya Nico. Yeah, mamaya na yung mga tropa natin. Yeah, shoutouts Box and Dose, shoutouts kay Sur, dating represent collab din yan. Nanalo ng coin toss. Si Ruffian, piliin niya mauna. Class G, Flip Top. Alam natin Let's kung anong klaseng fucking pagbakan ng go. parating. Pahinga natin. Unang banat, Zone 16. Let's go. Game! Impluensya niya si Balakid. Minsang nabanggit niyang matabel. Kaya pala nanalo lang hasta ng harang mapapela. Pwestong bakod sa maayos na construction, mga sir. Walang matitira na rough. Ito na yung finishing dyan sa pader. Ito ba yung naghahamon kay Apok? Sa pagsikat ni si Dido? Hanap agad nagdidisenyo para ma-establish agad dito? O si Arik may pinapatay yung naghahanap ng arkitekto? Sabi ko si Arik pinapatay yung naghahanap ng arkitekto! Kasi ang lakas ng loob hamunin si Apok na itong may obrang banban. Samantalang nung laban nila ni Akata, si Apok yung nagpanalo dyan. Tapos dito, hinahamon, sablay yung ugaling ganyan. Rough na, wala pang galang. O talagang sobrang gaspang, kaya naman. Maganda sana, maganda yung pagkakagawa, maganda yung rhyming, maganda na may wordplay. Pero parang yung pinaka-angle o yung thought, hindi ako sang-ayon sa ganun. Dahil tangin na, kung hindi mo gustuhin kalabanin lahat na nag-judge sa'yo, wala ka makakalaban sa Flip Top, di ba? Kumbaga, laging personal lahat. Kumbaga. So, yun. Sayang, okay sana siya. Pero hindi ko trip yung idea na ginamit doon. So, yun. Yung pagiging finalist mo sa sunugan para sa akin, katawa-tawa. Kasi dapat talo ka kay Nico, oo. Bigyan ka talaga. Kasi lagpas na nga sa oras yung mga banat pa. Basta, tatanga-tanga. Kaya kahit bali-balik ta rin yung pagkapanalo niya kay Akata, kataka-taka. Nanalo lang yan kay Akata kasi sa oras lumabis siya. Pwes dito may time tracker na.
Kaya kahit pa magkalutuan, hindi aabot yung sunugan kapag may timer na. Speaking of sunugan, yung mga sinasama daw na ito sa sunugan, ang lalakas tumibog. Makikita nyo pa sa video, laging nasa likod. Pag nagkumpulan naman, parang isang tray ng itlog kasi puro bilog. O, ang tataba ng tropa nito. Yung mga bilbil nakakagigil. Pero ang titibay, walang iwanan hanggang bumilog. Ganon ang circle. Pero seryoso, simpleng joke, hindi mo magawa mapahanggang ngayon. Mga bara na ginugel, puro lang yan ganon. Sa kagustuhan na sumikat sa sistema, lamon. O para lang kuminang, nagpabalot sa chrome. Ngayon sige, bumitaw ka na. I-deliver mo ng may diin. Lagyan mo na rin ng English term para magmukha kang magaling. Pag yung ginawa mo, ganun pa rin, isa lang ibig sabihin nun, mamen. Hindi kita na-predict, yun lang talaga yung kaya mong gawin, ha? Yeah, 5 points. Binigyan ko ng 5 yung first round ni Class G. Pero tangina, no? First time ko lang ata siya napanood. Hindi ko maalalang napanood ko na siya. Good shit. Good shit, man. Gusto ko yung finishing dyan sa pader na scheme. Okay yan. Solid sa akin. Rough. Diba? Tungkol sa pagiging rough. Ito na yung finishing. Dyan sa kung paano niya tinahi yung pagiging balakid. Parang aspiring balakid. So, pader. Tapos rough finishing. Yun. Trip ko yun. Tas yung naghahanap ng arkitekto, parang nilaro niya yung, nakalimutan ko yung line kung parang nagpahanap lang ng fuck. Basta yun, yung tungkol doon, naghanap ng arkitekto, solid yun. Tas yung kahit balik na rin mo yung kata-kataka, basta parang puta maiisip mo rin na fuck, tangina. Yung mga ganyang klaseng ideas hindi mo masyado narinig pa rin ngayon, pero kumbaga ang layo na niya kumpara nung mga bandang 2015, sabihin mo na. Kumbaga nag-evolve na rin talaga. Solid. Pag may timer na yung sasunugan, gano'n, hindi masusunog, hindi maluluto, kahit maluto, yun, tsaka gano'n ang circle, yung kahit bumibilog na, yun, so solid 5 points. So tingnan natin first round ni Rafian. Solid, no? Tangina. Sarap din kapag ramdam mo yung gutom ng isang MC. Ramdam mo sa sulat na parang tangina. Yeah, gusto talaga niyang, alam mo yun, kumbaga, basta alam yun na yun. Okay, game. First round ni Rafian. Nag-chat si Arik. Sabi lang niya, July 22. Sagot ko, G, bate lang, Paps. Saka sakto, kakapasa ako lang ng board exam for teachers. Mukhang ready na ako mag-handle ng class. Kaya ako... Kaya class! Welcome to my whole world. Para matalo mo ako, you need to play more words. Pinag-aralan mo ba ako, class? I hope you did your homework from 5'6" to 6 feet. That's growth spurt. Speaking of 6, niyayabang niyang kinukumpara siya kay 6 Threat. Yung sarili ni class, tiniteter niya. Anong flow ng utak yan, G? Sabi mo kay Pen Pluma, ikaw ay mas na better pa. Mas na better pa? Di na yan lulusot dito, di pa laging Pasko. Pare, ikaw ngayon makakarinig ng sermon, kakamas mo, kinumpara lang kay 6, nagbuhat na ng bangko, wag mag-angasi kay weak rapper, G. Wag ka magbuhat ng bangko, class it properly,
Kinukumpara kay Sixth Street, ginagaya si Invictus, nangungopya kay Surta sa flip top, may invitation siya. Itong class, kinukopya lang yung project ng iba, tas babaguhin ng konti, yun ay indication na. Anong class? Di ba ka class A imitation ka? Kaya tong poser, sa poster, pakiguhitan na sir. Ngayong nahuli tong class na nangungopya, punit ang papel, di tayo magkalibel. Pinanood ko mga laban mo, Glenn, nagbaka sakaling may matutunan ka iba. Kaso nung pinag-aralan kita sa online class, nakatulugan lang kita. Sabi kay Penpluma, nung nakalaban si Penpluma, tuwan-tuwa dahil flip-top MC na. Mabilis ang nagsulat, fast as lightning. Kaso walang nagbago sa sulat mo, class. Binigyan na ng pen and still can't do the right thing. Sabi kay Pen, puro ka na lang bike, di ka na humahasel. Baguhin mo naman sa sarap batukan. Sinita pa yung kagustuhan ng taong magkaroon ng magandang kalusugan. Proud na humahasel, sa syota naman galing yung pampuhunan. Batugan! Kapal mukha to. Buti pa si Pen nagwo-workout, ikaw palamunin ng syota, di marunong magtrabaho. May banat pa to, food pandagdag laman. Ang bagal ng delivery para tunog tek. Ang bagal ng delivery para tunog technical explanation. Panay FT, ayaw mag-workout, mataba ka, halata na tong class. Bagsak sa physical education, mag-diet ka para di ganyan sulat. Sayang lang sa iyo ang ink. Ganito itsura ng mga tomboy na nakalomboy tas may miyo na pink. Inayaang mag-sync. Yung sinabi niyong di pa magaling, di pa pang flip-top, pangungutya, tinandaan ko mabuti. Ngayon magpapaulan ng bala sa class tong bata yung binuli. Ano bang masisita mo sa akin bukod sa overtime? Kung wala, tiyak mabubugbog ka't matutodas. Magugulat tong si G-Shock. Ngayong sumusunod na ako sa oras. Okay, malinaw na sa kanya yung round na yun, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 to 5. Solid. Komportable rin si Ruffian sa stage. Yeah. Parang, kumbaga, alam niyang kanya yun. Ganong moment. Solid. Mag-handle ng class. First scheme pa lang. Yeah, nakuha na niya yung crowd. Tapos, so yun yung isang line niya, yung mag-handle ng class. Tapos yung homework, papuntang growth spur. Yung, ano yan? Kakamas mo. Yun. Kakamas mo. Tapos, class sit properly. Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5. Bale, mag-handle ng class. Tapos yung homework. Tapos yung growth spurt. Tapos kakamas mo. Tapos class sit properly. Tapos class A imitation ka. Ano lang kumbaga nilaro niya hanggang sa pwede niya ilaro yung class. Puro class pa lang 'di ba? Punit ng papel, classroom pa rin, 'di ba? Nakatulugan lang kita, online class, physical education. Bata niyang binuli sa classroom. Tapos G-Shock, 'yun. Pero parang pinigana niya yung pwedeng laruin sa class Ginamit niya yun sa first round. So, yeah. 11-5 ang kay Rafia ng first round. Sa second round tayo. Puta, nag-wild ang crowd, no? Zoning. Kailan ba yung zoning? Sobrang solid nito, Solid na laban. Shoutout ulit sa Flip Top. Alam ko kanina lang, parang kanina yung 1 minutes na event. Hindi ko alam kung ano mga resulta.
Wala akong balita pa kung anong, alam mo yun, kaninong solid na performance, pero binabati ko lahat ng tropa na naka-line up doon. Si Ice, si Tulala nandun, tingin ko si Wanli Ace ata, siya ba? Babattle siya doon? Parang. Tapos si Freak din ata, naka-line up. Hindi ko maalala lahat, pero nung binasa ko siya, parang kilala ko yung ilan dun eh. So, yeah, sana solid pinakita nila. Shoutout sa Flip Top. Yeah. Game, panoorin na natin. Oh. Nung laban nila ni Harlem, yung angle niya, puro isda sa kada linya. Kaya pala Raf pangalan niya kasi puro gasgas pinapakita. Sobrang gasgas na nun sa diwa. Wala na yang mahirit at matira. Kaya puro isda ginamit niya. Ganyan pag wala nang ibang maisip na sariwa. Ang masama pa nun, winord play niya yung anyhow sa inihaw. Shit. Natututo tayo sa kanya-kanya natin pagkakamali. Yung takbo yung utak mo dapat ikutin. Yung takbo niyan wala nang tulin. Kasi magagawa mo lang anyhow, yung inihaw. Pag yung takbo ng isip mo, diuling. Yung bangus, ginawa niyang banguso. Yung pera na, ginawa niyang pirana. Tangina. Saan mo ba natutunan yan, Brad? Talagang mapapamura ka sa isda niya. Ganyan pag galing ng flood, oo. Bakit flood? Anong... Shit, hindi ko maalala. Crew ba niya yun? O Battle League na dating parte siya? Fuck, hindi ko maalala. So, yeah, hindi ko pwede bigyan ng point although mukhang malakas. Pero wala eh. Sorry Oo, galing yan na floodway. At nung yun. panahong malakas pa yung floodway, kinupkup siya't hinimas. Pinalamon, pinatira. Ilang buwan pa ang lumipas. Nung malakas yung agos, nandun siya. Pero nung humina ay umiwas. Sabi ko nung humina na yung flood, siya ay agaran na lumikas. Tapos nga, siya ay agaran na lumikas. Kupal, nung may narating yung pinanggalingan, iniwanan agad. Nung bumaha na yung suporta, di na sumuporta sa flood. Tapos ngayon nandito ka? Bakit? Kasi di mo nakuha yung PS5 sa sunugan. Pues wala ka ditong magigain, hoy, yung ganyan ka lame, noy. Malabo ditong magka-PS5, baka bigyan ka lang ni Arik ng Game Boy. Kasi sabi niya ay sa akin sa sunugan, wag na kayong mag-request ng My Game reference. May kosa ko. May kosa ka? Ba't mo ginawang letter O yung letter U, baluga ka? Ayusin mo yung letrahan mo, wag mo nang antayin batukan pa. Hindi na kailangan sabihin yan sa'yo kung talagang may kusa ka. Tanga! Teacher ka pa naman. Oo, pasado na sa board itong si brother, kaso siguradong mararatel kasi binigyan agad ni Arik ng class na hindi niya kaya na ma-handle. Kaya pasintabi kung yung dalawang class S dito sa guro nagawa ring abo. Oo, nahirapan si Akata at si Harlem sa'yo. Kaso nga yung class G na to, dapat pare lang mo na di mo ako mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Yeah. Solid yung round na yan. Bigyan ko siya ng 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 yung mga suntok, pero yung pakiramdam ko sa round na yun, parang mas mataas sa 8 dapat yun. Siguro dahil sa effective in jokes niya. Sige, dagdag natin yun. Tsaka, basta yung pakiramdam nung round na yun, solid malakas So, bigyan natin ng 10.
10 yun. Spatan natin second round ni Raffian. Dali. May text. Binabati ko si Lester. Nag-message siya. Lester Kibanov. Isa siya sa mga kasama ko lagi dati nung pumupunta sa Flip Top. Bumabattle man, nanonood. Yun, so yeah, what's up yo? Sana nanonood ka nito, hype ka. So ito, second round ni Raffian. Wait lang, teka lang. Paboritong estilo ni Tropa, mamersonal sa battle. Pero pag dinamay mo yung kanyang shota, may nakahanda na yung ang hilig mamersonal, tas galit sa namemersonal, tanga ka. Kaya pasensya kung idadamay ko yung shota mo at wala akong masabing maganda. Ang pangit-pangit na nga kung i-flex pa mayat maya. Di ako nang hate, Brad, promise. Lagi niyang pinopost yung babae nung chinek ko yung pinpost ni ate, may caption na see you soon, love. Sa picture ng K-pop artist. Proud ka sa kanya, tapos may ibang love yung jowa mo. Palamunin ka kasi kaya wala kang magawa, no? Ano magsasabi ng nararamdaman mo? Jilin! Kaka-K-pop mo daw, amoy kimchi na yung puki mong mapanghe! Nasasaktan na daw siya pag sinasabihan kanyang mahal ka niya, tapos ang sagot mo, saranghe! Astang gangsta sa battle yan, tas sa baklang Korean ka, patay na patay. Eh bakla din naman daw siya, tignan mo, bay na bay. Sinita pa yung pagbibisikleta ni Pen Pluma para may angle to. Astang TBS sa battle, pag galit yung jowa, bumi-BTS ka brother, pagiging bicycle mo. Baka may magsabi na, Raf, baka makancel ka ng LGBT dahil panira mo, bro, gay yan. Mga unggoy, walang ligtasan nung akala nyo tong homo, safe yan! Baka sabihin, di siya bakla. At itangge ng corning yan. Eh nung nag-choke yung kalaban mo sa Liga ni Sur, bigla mong hinolding hands. Check nyo! Class G versus Kel Dumaro. Doon ko napatunayan na baklato at kalat na everywhere. Sa pasigaw-sigaw pa lang niya at malakas na boses, halata na sirena, dinig na decibel. Sa sigaw mo lang dinadaan para pagtakpan na hindi ka matindi pard. Nais ko'y katahimikan ng isasaksak ko sa lalamunan ni G-Sharp, dahan-dahang gilitin. Pagka-brutal ko, grabe par. Hanggang sa magmukhang violin na tunog ni Class ay maging classical. Tignan natin kung makasigaw pa. Ngayong lalamunan ng estudyante, magagaral-gal. Lawa mo, bogus yan. Lakong pake kung siya'y motos champ, di niya kakayanin ng damage. Binigay sa akin nung debut ko 10K sa Kampiyon 2.5. Barya-barya para sa'yo, champ change. Baguhin mo estilo mong malamya pa. Parang bata, binagsak sa akin tong class, tabang ata. Pero lahat ng punches ko sa class, siguradong brutal na marka. Walang pasang awa, grado niya 77. At hindi yung palakol. Yun ay 2 setting sa ulo mo nakabukol. Pag bulagta, guguhitan na ng outline yung bangkay dahil makabangon pa yay Boma Labs. Hindi guro, kundi soko ang maglalagay ng chok sa class. Kaya Jilin, pag-remake mo yung bangkay para may remembrance kapagkat lahat ng bala papasok sa class. Attendance is a must, bitch! Basic ang puta. Bigyan ko 3 points yung second round ni Raffian. Lakas siya. Pero parang alam mo yun, kunwari gay jokes, hindi na siya bumibenta sa akin. So, walang point. Although maganda sana yung pagkakagawa. Tapos, yun. Yung paggamit do sa girlfriend ni Class. Trip ko siya dati, pero ngayon hindi na masyado sa akin effective yung ganun. So, hindi ko pwede bigyan ng punto yun. Although, ramdam ko naman yung giggle tsaka yung hunger ni Raffian para maisip niya lahat yan, di ba? So, gano'n. Pero, bigyan ko ng point yung classical. Yung soko, chok sa class, tsaka attendance is a must. Yung sa bala, lahat ng bala papasok sa class.
Attendance is a must. Solid yung tatlong yun. So, yeah. Third round tayo. Ni Class G. Nandadamay ng girlfriend. Palibasa yung girlfriend ko, pumunta na ako. Nandadamay ka ng girlfriend kasi walang girlfriend na sumusuporta sa'yo. Di ba? Di ba? Tangina pati K-pop, dinadamay. Doon sa angle na yun, lugi na to. Galit ka sa K-pop kasi mas magaling pa mag-rap si Yoongi sa'yo. Tapusin na natin to. Sobrang hilig niyan mag-gun bars. Putakala niya ay ila. Para ma-secure yung panalo, laging gumagamit ng baril. Kaya, sinabihan ka ni Charisma na wala kang angas ni Abueva kasi kitang-kita sa karir. Na malabo kang maging Abueva kasi yung tira mo lagi, mamaril. Sinabihan mo pa si Charisma na sa music video, airsoft gun lang yung hawak. Abay, tinipid daw yung budget. Eh, nung napanood ko nga yung music video mo, kamay lang yung gamit, gago. Kalma. Sobrang hilig din yan mag-English, pati sa kanta, para masabing intelligent. Tapos, Rizal ka ng Rizal, pare di yun evident. Si Rizal, pambansang bayani. Ikaw simpleng resident. Si Rizal, nasa piso. Ikaw feeling 50 cent! Kasi estilo yan sa ibang bansa. Dinala niya dito at binida. Mahiya ka naman sa ating liga. Puro Ingles palaging biga. Napakakapal. Kung sino pang Rizal, siya pa yung walang pagmamahal sa sariling wika. Pero maiba nung debut niya, sinita niya si Charisma na tinutugma daw yung place sa second place. Pero nung laban nila ni Akata, tinugma niya yung whack place sa fireplace. O parehong place. Gago yata ako eh. Kahit check niyo yung video, 16 minutes and 45 seconds yung katangahan na bulgar. Sinisita yung place tsaka second place, wala naman sa lugar. At siya daw ay buwayang sa battle rap na lolong. Oo, pinilit niya yung lolong sa buhaya, napakabobo. Ganyan sa Pilipinas, nakakaloko. Kahit palulong tsaka buhaya, nakakakuha ng boto. Kaya nga nanalo din yan kay Manda Baliw, oo. Kasi pangalan ni Manda Baliw, mas sumaboy. Oo, bumaliktad yung daloy. Kasi imbis na yung baliw yung walang-wala, ikaw yung wala na palaboy. Kaya lagi niya na lang sinasabi na ilang taon hinintay niya para dito magbida. Kaya yung tayo ay pantay, yun ay sabi-sabi lang nila kasi 8 taon kailangan mo bago makilala tang ina. Dun pa lang alam mo na, tayo ay magkaiba. Kasi 4 na taon lang kailangan mo kung kasigyaling kita. Kaya kung nakalusot ka dun sa balanse na may Charisma sa ngalan, sa paborito na si Manda na Joker, estilo ang tangan eh, wag mo yan dito iyabang. Kasi hindi na uubray ang angas mo sa hindi birong kalaban. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Yung third round ni Class G, pero parang nakuha niya yung momentum. Parang kung hindi sobrang lakas yung round ni Rafian to third niya, makukuha talaga ni Class G. Nasa kanya yung bola ngayon. So, sapatan natin. Anong pagmamalaki niya? Champion siya sa Motus? Paki ko dyan. Proud na champion sa ligang binabatela ni OG1. Round 2 pa lang nung tour na doon, datlaglag ka na. Kaso may special treatment kay Emzite. Nanalo pa siya site. Ang pangit nung pinakita nung class, nakatanggap pa ng mataas na grado, malabo ata site. Kaya ka nag-champion doon, estudyante ka niya, inutil to. Baka wala ka nang makita site, ngayong sinisira ko pupil mo, nabudol mo sila sa pasigaw-sigaw at pilit na wordplay. Modus ka, walang kawala sa bars to site yung bata motus na. Tumapat ba naman sa taga-sunugan, tang ina motus ta!
estudyante ni M-Site, alaga ni Surhenyo. Pero bago mo sila makilala, mga tugma mo, mas deadly pa ako sa TV. Pahiya ka, parang waste of time and energy. Buti na lang di ka nagstay there at mga bagong guru mo, daycare. Kundi hanggang ngayon tong class, yung rhymes pang nursery, sponsored ng vaccine dose. Pwede ba? Kahit turukan ka ng ilang vaccine dose, di ka nagagaling class, generic ka. Nung ikaw nagsuot, yung sales imbes umabante, umatras. Para siyang si Marjon Beauchamp. O diba, di nyo kilala? Kakampi yun ni Yanis na bench player at sa clothing ni Sur parang si Class. Parehong may champ sa pangalang, di mapakinabangan ng box. Kaya ito, brand ambassador mo, Sur. Ito, brand ambassador mo, Sur. Kung ako bibili, no way. Baka gawin pamahid regla ng asawa lang yung box in those days. Back in those days. Na bago makapasok dito, di uubra kahit yung mga MC may pangalang ibulong. Lumalabang kami para ma-upload yung battle sa YouTube para mapanood mo, Chong. Wala pang process of illumination nung. Kami nagsusumikap nun. Sumulpot ka lang nung sinasite at Sur meron ng liga para madaling maipakilala kay Enigma sa ng paghihirap doon. Kaya ka nakilala. Di ba pinagmamalaan niya nakilala siya ng 4 na taon? Kaya ka nakilala dahil sumali ka sa liga ng may pangalan. Habang kami ni Manda nagpakilala ng ligang walang pangalan. Dahil tong si Glenn Galicia o Gigi, sumakay lang sa pag-angat ni na Surat Site kahit mag-Surat Site para may sure ng flight kahit magtulungay patay sa pobreng rafyan. Wasak ka pati yung sinakya mo paangat, Gigi, anak ni Kobe Bryant. Kaya wag niyo akong ikumpara dyan. Right now, we might be on the same stage. Pero di mo maiintindihan aking history class. We're not on the same page. Hinog ka lang sa pilit na sabik sa palakpakan at nabubusog sa ingay. Habang ako, normal na lang na humarap sa class dahil matagal lang nagsusunog ng kilay. Matagal lang nagsusunog ng kilay, kaya baka magreklamo kayo na yung class. Ang daming beses nasabi, gusto ko sana halimaw makapares. Kaso kahit anong pilit ko gawin plural form tong class G, di kaya maging class S. At kung wala ka pang talo, yun ay dahil ngayon ka lang may nakabanggang magaling. Aking advice, sorry class. Normal lang sa buhay ang matalo at di maiiwasan ng nakatakdang aralin. Kaya magsisigaw ka dyan na ikaw pinakamagaling dahilan ng pagkapaus mo. Pero tandaan mo, class, guru pa rin ang dahilan ng pagtatapos mo. Pinadala ng barat! Dahilan ng pagtatapos mo. Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangina tayo sila third round na nagustuhan ko yung sinisira ko pupil mo. Tapos yung bata mo tus na class generic ka. Nagpakilala ng ligang walang pangalan. Gigi, Kobe Bryant. Not on the same page. Tas nakatakdang aralin, tsaka guru pa rin ang dahilan ng pagtatapos mo. So, fuck, solid yung laban. Oo, kaya pala ang daming sasuggest nito. Yan, kasi maganda yung parang pwedeng isa sa mga pinaka-solid na battle ngayong taon. Last year. Oo, pwede. Pwede siya. Magaling parehas na MC. Na mukhang na-represent naman nila na maayos yung kanya-kanya nilang style. Na-assume ko na gano'n talaga sila magsulat, di ba? So, kung bibilangin natin pare, 19, 20, 22 si Rafyan. Si Class G ay 23, shit. Pero nga, kasi tayo yung third, nakuha ni Class G yung second, nakuha ni Rafyan yung first. So, kumbaga, in-add ko na lang yung mga points para sa akin. 23, 22. Class G, nakuha niya yun. Kumbaga, nakuha niya yun nung gabing yun. Pero, personally, kumbaga, preference ko yung, syempre, style ni Rafyan na kung paano siya mag-construct, paano mag-isip. Trip ko yung gano'n. Pero kumbaga kung punto lang din ang magiging basehan ko para i-judge to, yun. 23 si Class G, 22 si Rafyan, isang
isang point lang lumamang si Class G, kaya nakuha niya. Dikit yung laban, pwede kahit sino manalo. Astig na ganyang level ang battle rap ngayon sa Pilipinas. Shit. Yeah, tuloy-tuloy lang din ang pagnood ko. Kasi hindi naman, alam mo yun, kumbaga parang, hindi naman kayo hinto eh. Di ba? So, yeah, nakaabang lang ako. Susubukan ko gawing twice a week ang pag-review para din makahabol ako dahil sobrang dami kong gusto mapanood na hindi ko pa rin napapanood dahil gusto ko dito panoorin. Kagaya ng Battle Isayad, Battle Goryeo, hindi ko pa napapanood hanggang ngayon. So, yeah, iniisip ko gawing twice a week siya. Sana umubra. Oo. Tapos, yun. Shoutout sa buong Flip Top. Kay Enigma. Kay Amph. Sa lahat ng MCs. Sa staff. Sa lahat ng sumusuporta. Sobrang solid. Sandali Yun Oh! Teka. Yan. Okay. Yun lang. Salamat sa lahat ng nanonood. Salamat sa lahat ng may pake sa kung ano man opinion ko sa mga gantong bagay. Opinion ng isang tao lang yun. Kumbaga hindi, fuck, titingnan natin yung judging pala. Amatang puta. Okay. Fuck, babalik ko sa 2. Yun. Panoorin natin ng judging. Hindi ko alam kung sinong panalo. Pero yun nga, nakuha ko ng panalo si Class G ng 1 point. Fuck! Eto. Zonic 16, Ruffian vs. Class G. Flip Top, mag-ihay kayo kung tingin nyo, isa sa mga laban na yan na dapat nyo. Yeah. Magaling. Panalo kayo lahat doon sa laban na yun. Panalo silang pareho. Pero ang boto ng hurado, 3-2. Oh, shit. Mag-ihay para kay Class G. Tol, salamat. Shoutout kay Rapian, puta na, ang ganda ng laban. Shoutout Ganda. sa mga tropa, kay Jason, kay Joshua, kay Kennard, kay Jimboy, sa girlfriend ko, kay Jilin. Kailangan ka na Rapian, bad boy yan. Yo, Rapian, Maswerte ang MC kapag nagkaroon, maswerte ang isang battle MC kapag nakakuha siya ng ganyang kasolid na laban. Kasi ibig sabihin, parang meron kang immortal na battle di ba? Yun. Kumbaga, alam ko to si Rafian, yung huling beses na pinanood ko siya, nakalimutan ko sinong kalaban. Okay din solid. So, tangina, swerte to si Rafian. Marami siyang, kumbaga, magiging classic na battle. Yun. So, yun yung, ako personally, bilang isang battle MC, yun yung sinastrive ko talaga. Yung ganun. Meron kang ganun. Kumbaga, parang, battle namin ni Sak, battle namin ni Tipsy, battle namin ni Sayad. Meron kang ganun. Battle namin ni Rage. Di ba? Gusto ko sana sabihin na battle namin ni Mot, kaso meron akong konting stumble nun. So, shit. Kumbaga, hindi flawless yung yung execution ba? Di ba? Kumbaga, parang hindi, mas malinis pa dapat doon. Although, yun naman tingin mo lagi sa performance mo na, kaya ko pa na mas maganda. Pero, at least, sana walang konting stumble man lang, yung ganun. Regardless sa maging result, pero maganda yung palitan nyo. Yun, so, saludo dito sa dalawang to. Meron na sila noon. Immortal na kayo. Yeah. wala, ganun talaga. Mas magaling si Class G nung araw na to. Bago lahat, gusto ko lang sana pasalamatan yung Knicks Car Rentals. Ayaw mo patalo ni Rafian. Mas magaling si Class G sa araw na to. Kaya sinabi niya talagang ganun. Okay. I like it, man. Lolas Tinapa Gourmet, Hassel Steps, ano pa ba? Si Gigi Patenya, tapos si Alfonso Teo. Yung mga kasama ko, si Kuya Juan, si Taknik, si Dykes, si John Doe, si Ice, si Ralph, sino pa ba? Si Ozzy, si Kuya Jet, tsaka si Kuya Juan. Yun, maraming salamat. Bawi tayo. Binoto ko si Class G. Hindi kailangan bumawi, pare. Dahil solid yung pinakita mo. Kumbaga talagang ganun Kailangan may manalo, kailangan may matalo. Pero, yeah.
Second and third round, pinakamalakas na round sila. First round pareho. Yun yung pinaka-close, binigay ko yung kay Rafian. Pero second and third, mas maraming moments para sa akin si Class G kaysa si Clash. Class G sa third, malinaw para sa akin. Tapos Rafian sa second, malinaw sa akin. Yung one talaga yung pinakadikit eh. Magbo-boil down sa preference na lang eh. Kung sino pinaka-trip mo eh. Yun nga, papanalo lahat sa battle na to. Pero preference alone, Rafian dun. Pero kahit lang talaga eh. Ayun, sa inyo, binoto ko si Class G, 2 tsaka 3. Pero yung 2 nila yun sobrang dikit. Yung round 1, Rafian, sobrang solid. Talagang dominan niya yung round 1. Round 3, beast mode naman ni Class G. Yung round 2 medyo dikit pero mas binigay ko pa rin kay Class G. Siguro ano na nga lang to eh. Kung pwedeng walang manalo, parang gano'n. Parang depende na lang talaga sa trip ng judges. So, iba-iba ng komento sa dito. Round 2 talaga magkakatalo. Pero Class G, Walang clear winner. Round 1 binigay ko kay Rafian. Dikit na dikit yung laban, konti lang. Round 2 binigay ko kay Rafian. Round 3 binigay ko kay Class G kasi kitang ito na kay Class G. Boto ko Rafian. Yung charisma, binoto ko si Class G. Para sa akin, magandang sinimula ni Class G, tapos maganda niya rin tinapos. Nauna siya dun sa laban, bumitaw. Para sa akin, yung round 1, mabibigay ko pa siya ng tabla. Tapos sa round 2, pwede ko pa rin ibigay ng kahit papano tabla. Tapos yung round 3 yung naging deciding factor ko. Medyo para sa akin lumilay ng konti si Rafian doon kasi laking bagay yung ginagawa ni Class G na every rounds may mga pinapakita siyang iba't ibang angle. Tapos yung rebat niya pa dun sa round 3, ang ganda ng pasok kasi para nasira yung ginamit na angle ni tungkol sa K-pop ni. Oo nga, no, hindi ko pala nasabi yung mga nagustuhan ko sa third round ni Class G. Tangina. Sinabi ko naman yung kay Rafian, di ba? Oo, yung kay Class G, yung third round, yung walang girlfriend na rebuttal, trip ko yun. Tsaka yung Yonggi ba? Yonggi na rebat. Ang galing. Laugh trip. Tapos, hindi ka magiging abueva dahil mamaril. Gano'n. Creative yung pagkaka-imagine, di ba? Yung pagkakalikha nung buong idea na yun. Kamay lang yung gamit. Sa baril. Kamay lang yung laugh trip yun. Tapos, kung paano niya yung tinulay papunta sa English, feeling 50 Cent. Ganda ng pagkakagamit. Ang ganda ng pagkakaisip ng feeling 50 Cent na yun. Pagmamahal sa sariling wika. Kung paano niya ginamit si Rizal. Solid. Tapos wala naman sa lugar, place. Tsaka nakakuha ng boto. Hindi ko maalala kung bakit, kung paano yung idea nun. Pero nagustuhan ko siya nung narinig ko. So yun. Para sa akin yung best round ni Class G yung second. Sinasabi ng mga judge parang third data. Pero ewan ko. Sa akin, mas trip ko yung second round niya. At solid. Solid sila parehas. Kumbaga puta. Hinog na hinog parehas. Diba? Solid. Okay, pakinggan natin. Rafian. Tsaka sobrang laking bagay din na yun yung angles talaga yung para sa akin yung nagdala. Tsaka may minus ang para sa akin, medyo minus ang on si Rafian kasi sa tatlong round hindi niya mababanggit yung mga lines na tungkol sa class. Kaya para sa akin, mas lumamang talaga sa paggamit ng mga angles si Class. Tsaka maganda niya tinapos yung laban. Yeah. Sobrang solid. Nga pala yung Ginoong Rodriguez LP. Yeah, message nyo lang uprising or message nyo Icon Records Philippines kung gusto nyo kumura ng kopya. Sa tingin ko may konti pang hawak si Sir Rick ng album sa Icon. So yun, tas uprising yun, pati merch ng uprising at flip top. Yun, spatan nyo. Yun lang, galing parehas. Hindi ko maalala kung sino yung next kong i-review, kung sino kasunod sa YouTube noon. Most probably yun na yun, unless na-review ko na dati.
Yun lang. Shoutout sa inyong dalawa. Class G, congrats yo. Hindi ko maalala kung anong win-loss record nyo parehas, pero nakagawa kayo ng solid na battle. Napapanoorin pa rin 5 years from now, 10 years from now. So, yeah. Tapos, salamat lagi, Flip Top, sa pagpapagamit ng videos sa akin. So, yeah. Ano pa? Salamat sa inyo lahat na nanonood, nakikinig. Ayos lang kami dito. Ayos lang ako dito. Sana okay lang din kayo. Antayin nyo lang. May mga ginagawa nga kami videos na basta nagtitrip ako dito. May mga niluluto na kung ano-ano. Medyo pumipacing lang ako para sa mga mas importanteng dapat unahin. Yeah. Kaya yun. Kita-kits soon. Yeah.